Kapulang Pilipinas, magandang hapon. Ngayon ay Agosto 20, araw ng Martes, and welcome sa isang special broadcast at para bigyang daan ang isang importante o mahalagang importanteng interview sa isa pong aking dinadakilang personalidad na akin pong nakilala some 15 years ago. Yan po ay walang iba kundi si Mr. Popoy Pagayon, Francisco Popoy Pagayon. Siya po ang tagapangulo ng Filipino Inventor Society at ngayon ay meron na po silang itinayong Filipino Inventors Producers Cooperative at atin pong aalamin kung ano po ang mga challenges na kinakaharap ng ating mga magigiting na inventor sa ngayon at ano po ang magagawa ng bawat isa sa atin upang matulungan at ma-alleviate o makapag-boost ng kanilang moral at bibigay po tayo ng suporta sa mga inbensyong Pilipino na kadalasan ay nani-neglect, kadalasan ay naiiwanan na lamang dahil nga sa kakulangan ng suporta maging sa ating pamahalaan. So, without much further ado, ating pakikilala ang ating mga piling panawin sa hapong ito. Walang iba kundi si Mr. Francisco Pagayon. Magandang hapon po sa iyo, Kapopoy. Oy, magandang hapon sa inyo dyan sa Iloilo, Ka-Anton. Long time no hear, long time no see. Pero ngayon, dahil sa high-tech na tayo, nagkikita. Kahit na yung mensahe natin sa bawat umaga, batian lang ng good morning, napakalaking bagay na sa ating social media. Talaga po. At siguro naalala ninyo nung kami magpunta dyan, kasama ko pa si Rafi Bustarga, yung aking kaibigan, nasa China na ngayon eh. Chinese na siya. Chinese na siya. At nagtuturo siya ng English. So, ako naman na nagpapatuloy rito, although na wala na ako sa himpilan ng radyo, sa aking munting kaparaanan dito sa social media, nakakapaghatid pa rin po tayo ng balita. Ang dahilan po ng aking pagpaanyaya sa inyo, dahil nga po, ang aming pinag-uusapan dito ng topic ay kadalasan yung tinatawag na Marcos Wealth. No? More popularly known as Marcos Wealth, although na hindi po yun talaga ang tamang tema, kundi ito yung kayamanan ng bansa, kayamanan ng mga bansa. At kami naman po dito ina-acknowledge namin ng kayamanan ng bansa, hindi lamang po yan na i-equate sa pamamagitan ng salapi sa bulsa, kundi kung ang talento kabilang na po dyan na isang kayamanang hindi po mababayaran ng pera. So, sa ngayon po, Kapopoy, ano po ang mga challenges o kinakaharap ng isang inventor na Pilipino? Well, sabi nga natin, sa napakatagal ng panahon, na masyadong neglected ang ating mga inventor dahil unang-una, masasabi ko rin na siguro sa kakulangan na rin ng aming mga kapwa-inventor na kung paano itataguyod ang kanilang sarili at ang kanilang invensyon. So, dahil sa pagkakakilala sa amin ng ating lipunan na kami raw mga inventor na Pilipino, may mga topak. May topak daw kami sa ulo. Ang sagot ko naman, sabi ko, kung maraming topak na tao dito siguro sa ating bansa, mas maganda at maraming asenso dahil mga inventor, yung mga binabanggit ng may topak. Hindi po ba? Tama po yan. At kami din maging aking organisasyon noon na UFO Society of the Philippines, kami rin po binansagan na may topak. Incidentally, nung kami nagkaroon ng conference, nagdagsaan din po yung mga inventor at nagpahayag din po sila ng interest dun sa aming ginagawa dahil nga mayroon din silang mga idea na pinaniniwalaan nilang high-tech at nai-align nila sa mga usaping UFO at mga alien. So, sana po ba tayo, magmula po tayong huli tayong magkita, nasa na po, gano'n na po kalayo ang ating narating? Yung ang status noon na inyo pong inihayag sa akin tulad ng kulang ng suporta, funding, at iba pang mga bagay na dapat mabigyan, pansin sa ating samahan. Yan po ba ay na-meet na? Yan po ba ay nakamit na? O meron na pong nakausad na po ba? Malaki na po ba ang pagbabago? Well, siguro sa ating munting pagsusumikap na baguhin ang imahe ng ating mga inventor na Pinoy, unti-unti namang umaangat at kinikilala lalo na sa panahon ngayon ng bagong administrasyon
talagang binigyan kami ng konting importansya, lalo na sa pamunuan ng ating Department of Science and Technology, ng ating bagong secretary na si Secretary Fortunato Boy de la Peña. Agad-agad na kami nakipag-audience sa kanya at inilatag namin kung ano yung pwede namin pagsamahan at pagtulungan. Ang kaibahan lang dito sa organisasyon na aking itinayo, talagang iniwas natin yung imahe na magugulo at may mga topak na mga inventor. No? Pinilit natin na ang ating mga kasamahan ngayon dito sa ating organisasyon ng FISPC, Philippine Inventor Society Producers Cooperative, nagkaroon tayo ng isang showroom and business center na kung saan, alam mo naman, napakahabang panahon, ang Philippine Inventor Society nasa, hindi ako nagkakamali, 1943, nasa 76 years na kami. No? Pero walang pagbabago, walang pag-uusad kasi dahil nga doon sa sistema ng pagkakilala sa amin, talagang hindi magkasundo-sundo at naghahatakan pababa ang bawat, sabihin na natin, Pilipino invention na umaangat, pinipiling ihatakin pababa. At ito'y napupunta sa ibang bansa, nakakapanghinayang. Pero sa ngayon, masasabi ko sa iyo, siguro ka, Anton, sa punong itinayo namin to 7 years ago, unti-unti na pong umakalat ang ating mga imbensyon, hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati sa ibang bansa na rin. Masasabi ko, mga ilan dyan, siguro yung splash products, kung nakikita nyo yung mga health and wellness, actually doon talaga sumisibol ang ating mga simpleng invention. Pero yung mga invention na talagang tunay na invention na matatawag, meron na rin po kami mga ilan-ilan. Meron kami rito ngayon na natutuwa dahil meron tayong yung plastic na i-convert natin ngayon sa fuel. Napakalaki na industriya nito kung talagang merong makukuha tayong investment. Gaya na sinasabi mo nga, nakalaan kayo na tumulong sa ating mga ganitong klase ng invention. Open po at nandito lang po kami. Pero sa ngayon, existing na sila. Pero hindi po ganun kalawak dahil kulang pa po sila sa, sabi na natin, sa lugar, yung equipment and machineries na kanilang pangangailangan para talagang, pero yung sasabihin mong raw materials, sobra po. Ang dami ho talagang na malaking tulong din dahil napakadaming nagkalat na plastic na dapat talagang tunawin. Di ba? So napakalaking tulong po. Isa lang po itong aking binabanggit at napakarami pa pong mga ibang bagay na pwede po nating masabi na pwede natin pag-usapan na mahusay, pabuti, dahil napakarami po ngayon mga invention na lumulutang, lumalabas na kung titignan natin, pwedeng itapat sa mundo. Yes. Yan po ang isang kayabangan na pwede natin masabi sa ngayon. Yung ano nga lang ata no? Gaya halimbawa yung conversion ng PET, no? PET yata ang tawag yan, yung mga plastic na ginagamit sa soft drinks. Pwede nang i-convert sa fuel. Yan ay pumapa sa ilalim pa po yata sa patent, international patent, copyright, etc. At yung pa lang ay madugo na ho, di ba? Totoo po yun. Pero sa ngayon, ito naman po yung nakapatent na. At actually, ilang beses na rin nabigyan ng award, local award, or lang ng isang sa Geneva, kung hindi ako nagkakamali, nabigyan na rin po ito ng award. Internationally known na rin po itong ating invention na to, itong inventor natin na to, talagang nandito pa rin. Kaya lang sabihin natin, nagsisitandaan na kami. Bago man lang sana kami pumanaw, yung ating mga invention, maipalawak na natin. Yun po yung legacy na gusto natin iwanan. Opo. Yung ganyan ng mga project, kaya nung pang-conversion na yan, at kung tayo mag-aambisyon na magtatago, magtaguyod ng isang full functional facility, magkano po kaya sa tingin niyo ang ballpark figure niyan? Well, wala po akong exact figure, pero nung kausap ko lang po siguro mga 2-3 months ago yung inventor mismo dahil nung siya po nabigyan ng award, ang dami po nag-interest na tumawag dito sa ating organisasyon at hinahanap po siya. Kaya nung siya ay aking tawagan, dahil member naman po natin siya at sinasabi nga niya, alam mo, puro usap lang po yung mga tumatawag sa amin. Ang hinahanap po namin, yung mga totohanang mag-i-invest sa makikipagtawa. Parang sabi niya parang kinukuha lang yung mga idea na parang gusto nilang i-disclose niya totally
kung ano yung kanyang pinagmamalaking imbensyon. Mm. Pero sabi ko, medyo hindi maganda yon. Mm. Kaya kailangan ang proteksyon, kaya nandito yung aming organisasyon, para sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, pag tayo nakakuha ng talagang tamang investor, dito tayo magpipirmahan ng kontrata para at least protektado. At syempre, walang iba makakapalagayan ng loob ninyo, ng loob natin pareho, kundi Filipino investor din siguro, no? Kung above Yes. other nations, syempre kung Pilipino at kapwa Pilipino, siguro mas magkakaintindihan. At syempre, wag sanang dumuntong sa yung bang nagkakasapangan, yan ang problema. Dahil nga, yun na nga, ilabanggit ninyo. Kasi, bakit kaya ganun ka, Popoy? Baka naman, kumo aking inbensyon yan, at ako'y nagpa-member lang sa inyo, kapag ako'y nakilala sa pamamagitan ng asosasyon ninyo, pwede na akong pumulas. Ganun po ba ang kadalasang attitude? Well, hindi natin may iwas yun kasi hindi naman natin hawak talaga lahat. Ang nangyayari kasi dito, member namin, pag kami nakipag-usap sa atin, pumasok dito, nag-interest sa kanilang inbensyon, magyayayaan na sila sa labas At nag-uusap-usap na sila nang hindi na kinukonsider yung ating organisasyon. Pero pag nagkaroon ng problema, bumabalik dito at saka nagre-reklamo. Sabi natin, yun po ang pagkukulang nyo. Dahil madali po kayo maingganyo na itong mga sweet talker, na mga sinasabing investor, parang kinuha lang na i-disclose nyo yung mga invensyon Kaya nalulungkot ako, kaya this time around, meron tayong patakra dito, mga puliya, na kailangan talaga pagka meron talagang pumasok, huwag kayong bumitaw at para sigurado ang proteksyon nyo maibibigay ng organisasyon. Exactly. Kasi nasisilaw hanggang sa nauunsi. Ayun. Ganun talaga. Tapos babalik, hihingi ng tulong sa inyo, Kapopoy. Mukhang naparami yung sinabi ko doon na ibuhos ko yung buong lahat ng laman ng gatas ng baso. Paano pa ba? Sinabi ko na natin sa kanila alam mo, trade secret yan ang ating invention. Pag nagtanong, kahit anong pilit nila, kasi pero ang ating mga inventor kasi nakatingin doon sa perang inaalok, pero hindi nakatingin doon sa kanilang dinidisclose na pinipick up lang sila. At pagkatapos, pagbalik sa kanilang bansa, patay na. Dahil meron akong tinulungan, yung Tubig Power, I don't know, nabalitaan nyo rin siguro yon. Kami po nag-umpisa, ipininance natin yon, binigyan natin ng magandang sistema at nag-interest ang Malaysia. Ako pa rin yung gumagasa sa mga Malaysian nationals na nagpupunta rito, nag-interest sa kanila, itinitreat natin sila sa kanilang pagpunta rito hanggang sa pinay-rate yung ating inventor. At nung pinay-rate nila, ayun, tinulungan pa rin natin na makalakad yung kanilang mga tauhan dahil binigyan natin ng certification na sila ay talagang legitimate na member ng ating madali sila nakakuha ng visa, no? Then afterwards, nung magkaroon na ng problema, natutunan siguro nila na yung ating invention Pinoy pinabalik na rito at puro reklamo na inabot natin. Well, sabi ko, pasensya na kayo. Hindi ko na kayo pwedeng tulungan dahil sobra-sobra na ang binigay kong tulong. Mas naniwala kayo sa mga yun ang pinipilit nating baguhin na sistema dahil gusto kong palakasin na itong ating organisasyon. Siguro matutulungan mo ko dyan, Ka-Anton, dahil sinasabi mo nga nabanggit mo kanina yung mga Marcos 12 na yan. Ang tagal ko na naririnig yan Tama ka Ang dyan. dami ho na sindikato rin dito niya, mga nagpapanggap na sinasabi, may hawak sila, tutulungan. Ang dami ko naloko ng mga tao niya, nagbitaw ng pera, sabi ko, kayo yung ino-opera ng pera, tapos kayo yung hinihinga ng pera. Magduda na kayo ron. Diba? Tama. Ikaw yung ino-opera na bibigyan. Pagkatapos, kailangan natin ganito, kailangan maayos yung dokumento, kailangan magbigay kayo ito para panlakan natin sila ito. Magduda na kayo ron. Dito po, hindi mangyayari yon dahil pasensya na, Ka-Anton, dahil sa dami na po natin experience, ingat na ingat po tayo sa pagpatol sa mga ganyang ang atin lang naman nagbabakasakali tayo na ito nga siguro ito na yung totoo. Although na siyempre kung hindi man at least nakapagbigay kayo ng napag-alaman natin kung ano yung mga problemang inyong kinakaharap. So experience. Ang kulang pala sa atin, number one, ipalakasin yung institusyon.
At nang sa ganun ay Yes. makapag-offer kayo ng sort of a protectionist o protectionism method na makapagbibigay ng proteksyon both doon sa inventor at syempre doon din sa investor na walang unsihan kapag nandiyan na dahil kung mabubuksan man yung technology, syempre dapat may royalty. Parang gano'n ang alam ko, di ba, Kapopoy? Kaya lang hindi yata na-honor. Paano ba yan? Paano bang approach natin sa royalty? Kasi sa royalty, mahina rin yata yung institusyon. Well, dito nga, marami tayong programa ng lalatag. Meron ako dito ng parang techno-pooling, no, kung tinatawag natin. Kasi ang isang inventor, hindi masabi na perfecto yung kanyang invention dahil nangangailangan siya ng mga kasama na mahuhusay ng mga engineer, no, na para tignan talaga yung kanyang invention para maitama at madetalye natin. Isa yan sa mga natulungan natin, yung invention ni General Victor Corpus, siguro kilala mo naman si General Victor Corpus. Napatagal niyan nilabi yung kanyang invention ng yung bang ating ang tawag dito, yung wind power. Di ba meron tayong vertical wind power, yung sa kanya nasa baba, flat, parang sa ground, no, nilalagay. Yung 12 taon niya na paglalabi, pagpunta niya sa akin, wala pa isang linggo, agad-agad na i-connect natin sa DOST, agad-agad siyang tinulungan at pumayag siya na yung ating programa na techno-pooling na kung makita na kung ano pa yung mga kakulangan sa kanyang invention, magawa ng paraan na mapunuan ng ating mga engineer ng different sector ng ating mga universities. Yun po yung tulong na ginawa ng ating Department of Science and Technology. At ngayon, ang balita po nga, parang na-pirate na rin yata ng China. Parang sa bagal siguro ng pag-implement dito, parang nakita ka agad yung kwento sa nilabas natin sa dyaryo, sa mga interviews niya, agad-agad pinuntahan siya ng mga grupo ng mga Chinese na inalok siya na magsama sila. I don't know. For the meantime, hindi ko alam. Well, siguro, babaltaan kita sa mga susunod nating interview. Ano na yung status ng ating tulong na ginawa kay General Victor Corpus. Yan ang ano natin na kapag ito ay pagsamahin natin na ma-maintain natin yung objective na it goes beyond cash or it goes beyond the offer. Kung magkano yung offer, yun minsan nasisilaw ho talaga yung tao. So siguro mahabang proseso pa ito. Yan ang magiging legacy ninyo, Kapopoy, dahil ito sinimulan na ninyo na ma-maintain, no, yung integridad in terms na hindi lamang sa cash according to magkano yung valuation niyan, according to sa magkano katapat na pera, kundi ang integridad na hindi ko ito isasangla dahil ito ay pride ng aking bansa. Diba? Parang ganon. No? Now, ano po ba yung mga napansin ko may mga kahon dyan sa likod na dati nung ako'y nagpunta sa opisina ninyo, puro mga gadgets dyan. Although na siyempre, sige po, pakitor nga kami ng konti dyan sa likod. Itong mga nasa likod natin, dahil sa may outreach program nga tayo na ilulunsad ngayong August 24, ito po yung mga pinapadala ng mga ating mga donors. Hindi pa po napipick up, kaya medyo nagkaroon kami ng stock dito. Ito po yung mga alcohol, mga sabon, mga toothpaste, marami pong mga pinadala rito na para ipamigay po natin sa mga dumagat. Okay. Dumagat po yung magiging recipient ng ating outreach program sa August 24 Saturday. So, siguro, habang ini-interview mo ko, iikot tayo, tututukan natin yung mga produkto natin. Sige para po. Makita mo ang ilan sa ating mga produkto. Pwede naman natin gawin yun na Ma'am Rhea. Sige, tatayo tayo. Susundan lang ako. Sige po. Tutukan mo lang yung ating ilan sa mga produkto. Ayan po. Meron tayo iba't ibang klase ng peanut butter, coffee, coco nibs. At meron tayong ito yung mga chicas chili, garlic sauce. Ito po yung aking pambato, ang ating pong mga electric firecrackers na masasabi natin sagot sa EO28 firecracker ban na ginawa po ng ating mahal na Pangulong Duterte last year. Last year ba yun o last other year pa, no? Natutuwa nga tayo dahil nakakasagot tayo sa bigyan ng solusyon
yung mga sinasabi ng ating mahal na Pangulo na dapat wag nang gamitin. Yung mga nakaka-aksidente, nakakapagkalat, masamang usok na nagkakalat para sa kalinisan ng ating environment. So ito pa po yung isa sa ating mga inbensyon na yung pagkakalat naman ho ng pagbibilad ng palay sa kalsada na inalis natin at nilagay natin sa kabukran, nilagay natin sa kapulubundukin. Ito naman tawag ko yan, potasol. Ako po mismo ang inventor nitong mga pinakikita ko sa inyo ngayon. At ito rin po, meron po rin tayo rito na mga scrap metal arts. No? Para makita nyo, meron tayong mga inventor na namumulot ng mga basurang bakal. Pero nagagawa po na isang art para sa paggamit natin. Napakadami at ito naman ang aking pamoso, ang ating pong Probaton. Probaton na ginawa natin dito locally, ginagamit ng buong Amerika, PR24, ang tawag po nila dyan. Ginawa natin locally para po sa ating mga kapulisan. At ito po ay inaprubahan ng ating NAPOLCOM na exclusive na standard equipment ng ating mga kapulisan. Pero masamang palad, alam niyo naman dito sa atin, sa gobyerno, kahit ano pong batas ang pinaiiral na, hindi naman po nasusunod. Kaya ang bumibili po nito sa akin, ayun pong ating mga barangay tanod. Dahil ang tanod po natin, wala naman silang pwedeng armas na gamitin, kaya ito po yung ating binibigay sa kanila para naman kahit papano, meron silang pananggalang sa kanilang pagroronda, sa pag-iikot sa kanilang mga community. Yan po. Maganda yung So tama naman po yun na ang kulang pa lang sa atin yung tinatawag na refinement, no? Maraming mga prototype, nasa prototype stage lamang kapag na-exploit, yung tinatawag exploitation na bumibigay na, no? Tapos kailangan siguro yung prototype development, mag-lead itong refinement, kailangan pa ng additional R&D, research and development, at tapos kung sino mang mga iba pang mga siyentipiko na expert dun sa field na yon, makakapag-input din ho siya para ma-fine-tune yung mga invention. Kasi kadalasan ito conceptualization, concept, tapos yung concept ginawa niya, pero may mga kulang-kulang pa. Kailangan ho talaga ng full cooperation yan among inventors among Filipino inventors. Siguro doon po pumapasok naman yung aking programang Adapt an Invention. No? Ina-adapt po natin yung mga invention ng mga marami pang kakulangan. Well, sabihin na natin na kulang sila sa pagpapapatent, sa paggawa ng prototype, pag-layout, pag-design. Itinutulungan po natin sila sa bagay na yon upang ang kanilang mga technology mailabas natin hanggang sa makarating sa merkado. Napansin ko rin ito po. Siguro. Sige po. Sige po. Ito po, meron naman tayo rito ito, invention naman ng aking anak, mga soap, no? Yung black seed na nagpadala rito ang kanyang girlfriend, ditong black seed oil na sa Dubai lang natatagpuan. At ginawa naman ng anak ko dito, pagdating dito, ginawa niyang byproduct na pwedeng ginawang sabon, tatlong variant ng sabon, merong scrub soap, merong facial, at saka yung anti-aging. So, tatlong meron din tayong mga shampoo, conditioner, hair conditioner. Kaya yun po, marami po talaga dito na kumakita na, lilibutin natin, baka butin tayo ng bukas ng umaga. Sige lang. Pag ako'y napasyal dyan, lilibutin natin, isa-isayin na natin yan. At saka mas maganda, siguro ka Anton, kung talagang papasyal ka at magkatulungan tayo, maglagay ka na ng pwesto dyan. Dito sa Iloilo? Yes, maglagay ka na dyan. Total, may programa ka at madali niyong mapapalakas dahil sa dami ng mga suporta makukuha nyo. At makikipag-coordinate tayo sa regional director ng DOST riyan dahil sila ang mag-a-under sa inyo, pero ang ating magiging kontrata bilang partner ng DOST, itong FISPC, parang malagay lang tayo ng branch dyan sa Iloilo. Sige po, sige. Looking forward to that. Kasi marami rin, yung gaya ng photocell, importante ho yan dahil kadalasan ginagamit ho yan
dito sa Iloilo may nagbebenta yung tinatawag na yung panlatag ng mga palay, no? Malalaking bila. Opo. Nakalimutan ko yung tawag nila diyan. In demand ho yun. Dryer. Actually, solar dryer ito eh. Ngayon, in demand ho yun, no? Kaso hindi naman kaya Ngayon i-copy yung po. production dahil konti lang yung marunong mag-weave nun. Now, itong photocell ninyo, kailangan ho yan dahil all-weather ho yan, tapos indoor. Yes, so Tapos, pwede nyo pong, meron po itong mga kasama na kung malangaw yung ating ibinibila dahil hindi naman po ito sa palay lang, lahat po ng klaseng pwede natin patuyuin sa pamagitan ng mga farm produce natin. yeah. Pwede po rito. At ito po ay naikakalat kung mainit ang panahon sa maghapong tuyo po kung ano yung ating mga Kaya halimbawa ho dito. ng yung dito sa amin, ang problema, alam niyo po, yung dried mangoes, yung sa Guimaras, Yan, marami po yan. Basta na dyan sa Davao, nagamit na rin po ito pagbibilad ng potato, banana chips. No? Marami nang Kaya, bumibili. no? Marami nang bumibili sa inyo yan. At marami po, talagang in demand po ito ngayon dahil approved ito ng RDC. At saka mismong DOST, talaga napakarami ng demand sa kanila na ginagawa nila, binibigyan nila ng assistance, support sa pamamagitan po ng pagbibigay. Hanggang sa Batanes, pati nga po ito dahil ang hirap magpatayo ng mga isda doon yung mga produce nila kasi masyadong palaging umuulan doon. Depende ho yan sa yung size niyan, scalable ho yan. Kung Hindi po, isang size lang po ito, standard para ho yung mabilis na kahit na mga 12 years old o 10 years old na bata, kayang-kaya po itong ilatag at i-stackable. Dating ng hapon, pagpapatok-patungin nila, tapos lalagyan ng takip, continuous po yung drying niya. Kung kami, halimbawa, mass production, isang food processing plant, ganun. Bibili na lang ng maraming units, ganun ba? Well, parang gano'n. Kasi ang target ko naman talaga dito, yung mga upland farmers natin, tsaka yung mga farmers natin na merong lang sinasaka ng 1 hanggang 3 hektarya. Kasi sila yung napipilitang magbenta. Yung nagbibilad sa kalsada, hindi po yan mga farmers. Ang nagbibilad po sa kalsada, mga big time miller. Binibili po sa farmer yung kanilang mga palay dahil basa, wala silang patuyuan, napipilitan silang magbenta, although sabihin na natin, difference of 50 centavos, talagang sinabi ni Secretary Mark Villar na bawal na magbilad ng palay sa kalsada. Pero kung binibilad ko naman ng palay 1 hektarya, ano ba naman 1,000 kung pagmumultahin ako? Magmumulta na lang ako na 1,000. 1 hektarya naman yung binibilaran ko ng palay. Nakita niyo naman po siguro ito, sa ating mga lugar. Ayun. So pati yung mga farmer na i-exploit din. Well, ganun talaga. Ang nagmamayari ng mga big time miller na yan, kung di mga congressman, kung malalaking tao sa kanilang community. Okay. Wala po tayong pantapat. Ang kalsada po, libre. Ito pong aking bilang may bayad po ito. May presyo. Okay. Titingin ako rito kung may mga topics na may mga katanungan. Tingnan ko lang Kapopoy, pero hindi ka naman yata nagmamadali. Sandali na lang tayo. Sabi rito ni Patricia Manipon, excellent topic. Sana may kaliwanagan na ang aming kala ko related dito sa ating ating tinatalakay. May yan galing ni Angel Silvano, nakikinig siya from Hong Kong, kay Rod Bell, collective benefits of all Filipino. At sabi ni Bien, good afternoon. Gaya po sa inventor ng makina na pinapatakbo sa tubig, na benta lang sa ibang bansa ang nakinabang. Sabi niya, ayun, very common yan, very popular yun kay Dingley, Hindi natin masasabi na parang nangyayari sa lahat ng ating mga inventor yan. Pero lahat naman ng pagsusumikap natin na mabigay sa kanila yung talagang proteksyon, tamang proteksyon, nangyayari na po ngayon yan sa aming organisasyon. Okay. Ito sabi ni Salvador Ponce, good evening po. Naalala ko nung 1970s, marami na ang inventors. Kasama po dyan si Mr. Escosa. Tungkol naman sa deuterium ang focus.
Ano po ba lagay ng deuterium, Kapopoy? Nako, masyado pong malalim ang ano yan, na istorya niyan, kaya hindi po abot ng utak ko yan. May utility model lang po, ang inyong lingkod, hindi naman po tapos nating koleyo, at tayo po ay imagineering. Hindi po ako, imagineering po ang inyong lingkod. Okay. Sabi ni Arluis Bell, plastic conversion to Mahabang fuel. usapin kasi yan, Anton yung deuterium na yan, mahabang talakayan niya, mauubos ang oras natin. Okay. Pero nandiyan naman sa lahat sa computer yan, makakapag-research kayo regarding just sa mga technical na mga aspect niya. Okay. Sabi ni Bell, plastic conversion to fuel, good idea. Good idea. Oo naman, Bell, Pilipino lang yan, world pride yan, pero kailangan nga ng protection dahil pag nalaman ng mga exploiters, kawawa na naman tayo. Ito, sabi ni Alan Palalon, mga Pinoy kasi gusto big time agad. Di nabubuhay pag walang investor. Paano yan? Wala ho talagang pag-asa tayo pag wala tayo mga investor. Pero mga investor, mga shrewd yan Hindi naman lahat ng may pera ang mas maganda, nag-uumpisa po talaga nag-uumpisa pa lang ng buo sa puso niya, buo sa utak niya na kung paano po talaga tutulong. Gaya po ng inyong lingkod na ginagawa natin. Pag tayo po inatakbuhan, pasa Diyos mo na lang yun, dahil at least kahit paano nakatulong tayo sa kanila. Marami pong nagbilyonaryo sa ating mga dumaan na mga pagtulong na ginawa natin. Marami po nagbilyonaryo. Awa ng Diyos, nakalimutan naman din tayo. Kilala ko yata yan dahil okay lang po yun. Okay lang po yun. Nung nagsisimula pa yan, mga 15 years ago, alam ko yun yung si Mr. Kasuy. Yung Kasuy. Oo, nag-uumpisa tayo. Yung mga Dewards Demol na yan, alam nyo naman din yan, di ba? Sige. Wala po tayong mga istorya na napalago at napabigay natin yung tamang buhay na kanilang inambisyon bilang isang inventor. Pero pag hindi sila lumingon sa kanilang pinanggalingan, talaga po yung karma na abutin nila. At ayoko na ituloy pa yung ating kwento tungkol sa pagkakaroon. Yung ano nga pala, Kapopoy, yung napansin ko, bilang final question ko nito, bilang final bato ko ng opinion and sagutin nyo. Napansin ko na nag-diversify ho yata kayo. Kasi dati nung nagkita tayo more on mga gadgets. Naalala ko merong invention na anti-carnap na kapag tinawagan yung cellphone pa lang noon, wala pang smartphone. Na kapag tinawagan yung numero, ihinto yung sasakyan. Naalala ko yun. Now, ngayon napansin ko meron na kayong mga produktong kakanin o pagkain. Makukonsider po ba yung invention kahit papaano? Well, opo, ito pong ating mga mga produktong pagkain, talaga pong kasama din po yan sa invention. Basta po may teknolohiya, matatawag natin na isang invention, kaya po ng mga sapot. Pero ang tawag po dyan, mga innovation. Innovation. Nag-i-innovate po tayo, kaya nagkakaroon tayo ng dating nakitang produkto, nagkaroon tayo ng konting innovation, nagkaroon tayo ng improvement, yan po yung innovation. Tawag natin. At yung iba, utility model, tapos yung invention talaga, marami po. Marami pa rin tayong matatawag na invention na hindi pa lang masyadong napapalutang sa ating merkado. Siguro kapag ito yung ating inaantay, Kapopoy, pag lumabas ito, lulusob ako dyan. At ibabahagi ko yung balita good news sa'yo. At ako may makalikom ng konting salapit sa personal ko, makikipag-ugnayan ako sa DOST at baka masimulan natin nga yung one product. Ano po tawag yan? One product. Ano po tawag yan? One store. One store. Alam po yan ng director dyan. At tanong niyo po kung kilala rin ako. Siguro naman. Siyempre naman. Masasabi ko na kahit na saang lupalop ng region, kilala po yung Popoy Pagayon. Of course. May mga mensahe po kayo na gusto ninyong ibahagi sa ating mga listeners ngayong gabing ito? Ngayong hapong ito? Well, siguro Anton, maraming salamat sa iyong pagtawag. Although, sabi ko nga, medyo nagpapahinga na ako sa
pagpapa-interview, yung ating programa. Meron din po tayong programa sa radyo every Saturday and Sunday sa Radyo Pilipinas, 8 to 9 po ng gabi yun. Ang nakaupo po dyan, yung aking partner na si Rolly Lacay Gonzalo at ang aming si Secretary Briones. Sila po yung nag-host ng programa natin sa ngayon. At nagpapahinga muna tayo ng konti at dahil napakarami po natin inaasikaso, napakarami po natin ginagawa. Pero muli po tayo magkakaniig, Ka-Anton, at I see to it na talagang makapasyal kayo dito at marami tayong pwedeng pagtulungan ang magitan ng iyong mga programa dyan sa inyo sa Region 6. Okay. Maraming salamat Kapopoy sa pagpapaunlak hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Yes, maraming salamat po and bye-bye. Bye-bye. Good afternoon. Ayan po mga kaibigan ang ating naging panauhin sa hapong ito. Walang iba kundi si Francisco Popoy Pagayon, tagapangulo ng Filipino Inventors Society. Ngayon ay meron na rin po silang tinatag na Filipino Inventors Society Producers Cooperative. Yung ang kooperatiba na dito sa kooperatibang ito may mga iba't ibang mga produkto na naka-display. May mga iba't ibang innovations na maaari po ninyong itangkilikin. At yan po ay naka-align. No? Naka-align po yan sa programa ng DOST, yung sa tinatawag na One Store. No? Yung mga bagong produkto ay ilalagay po din sa isang tindahan dito sa mga region-wide locations. Kaya antabayanan po natin yan. Bueno, mamayang gabi tayo po yung magbabalik upang kapanayamin si Miss Lisa Sakdalan. Ito naman ay may patungkol dun sa rice tarification at anong impact nito sa ating mga magsasaka. Samantala, ako po muna ay bibitaw at maya-maya magkita-kita ulit tayo ganap na 9 ng gabi sa YouTube Live. Muli, sa ngalan ni Kapopoy Pagayon, ito si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang hapon.